Welcome to Breaking News Channel. Nangako noong Martes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na mga upgrades sa Coast Guard upang protektahan ang sovereign maritime territory ng bansa sa gitna ng mga paglusob ng China sa mga hangganan nito sa South China Sea. Nagsalita si Marcos sa ika-122 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Coast Guard na siyang nangunguna sa paghadlang sa mga hamon ng China sa pinagtatalo ng karagatan kamakailan. Kami ay nagpapatuloy sa pag-upgrade ng mga kagamitan at pagsasanay at ang kakayahan ng lahat ng ating mga tao, lalo na ang Coast Guard, hindi lamang dahil sila ang nasa frontline sa mga problemang kinakaharap natin sa West Philippine Sea, kundi dahil din sa the very important function that they play when it comes to search and rescue, aniya. Ininspeksyon ni Marcos ang BRP Malabrigo, isang 44 na meter, 144 na foot, patrol ship na gawa ng Hapon, na may tungkuling magpatrol sa mga islet at reef. Tinutukoy ng Maynila ang katubigan ng South China Sea sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, nito bilang West Philippine Sea. Well, ito ay isang sisidlan na water cannonade, sabi ni Marcos. Ito ay nagpapakita lamang na ang ating kakayahan ay tumataas upang ipagtanggol ang ating soberanong teritoryo sa Pilipinas. Noong Agosto, isang barko ng Coast Guard na nag-escort sa mga bangka na naghahatid ng mga supply sa outpost ng militar ng bansa sa Ayungin Shoal, 2nd Thomas Shoal, ay tinamaan ng water cannon na pinaputok ng China Coast Guard. Sa kabila ng lahat ng hamon, walang pag-aalinlangan na tinugon ng Coast Guard ang tawag ng tungkulin, sabi ni Marcos. Sinabi niya na plano ng gobyerno na magdagdag ng 40 patrol vessels sa Philippine Coast Guard. Ang mga detalye ng mga iminungkahing pagkuha ay hindi inilabas. Pinuri ni ADM Artemio Abo, ang Coast Guard Chief, ang mga tauhan sa pagpapaigting ng maritime security sa West Philippine Sea. Nahawakan namin ang mga provocation, bullying at harassment ng mga sasakyang pandagat sa bawat resupply mission sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy na nakaangkla sa Ayungin Shoal, sabi ni Abo. Pinapanatili ng Pilipinas ang pagbabantay ng militar sa eksklusibong zonang pang-ekonomiya nito sa South China Sea sa pamamagitan ng pagbibigay ng tauhan sa BRP Sierra Madre, isang barkong pandagat noong ikalawang digmaang pandaigdig na sadyang ibinagsak ng Maynila malapit sa shoal noong 1999. Matapang na binuwag ng ating mga tauhan ang mga dayuhang floating barrier na iligal na inilagay sa West Philippine Sea. Naglagay kami ng mga karagdagang navigational buoy na nagsisilbing marker ng teritoryo ng Pilipinas, aniya. Noong linggo, inapusahan ng militar ng Pilipinas ang hukbong dagat ng China ng mapanganib na nililima ng isang barko ng Pilipinas sa isang pambihirang standoff noong nakaraang linggo sa pagitan ng mga barko mula sa kanilang mga hukbong dagat malapit sa Pitu, isang isla sa Spratlys. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang mga tubig sa loob ng EEZs ng Brunei, Malaysia, Pilipinas, Vietnam at Taiwan. Bagamat hindi itinuturing ng Indonesia ang sarili bilang isang partido sa hindi pagkakaunawaan sa South China Sea, inaangkin ng Beijing ang mga makasaysayang karapatan sa mga bahagi ng dagat na iyon na nagsasapawan din sa EEZ ng Indonesia. Kinuha ng China ang kontrol sa Scarborough Shoal area noong 2012 kasunod ng standoff sa pagitan ng Manila at Beijing. Noong huling bahagi ng 2016, pinayagan ng mga barko ng China ang mga bangkang pangingisda ng mga Pilipino na makapasok sa lugar ng ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas ay umikot sa Beijing. Canadian-Philippines deal upang matugunan ang mga hindi autorisadong aktibidad ng pangingisda sa karagatan ng Maynila. Lumagda ang Pilipinas at Canada ng isang kasunduan noong Lunes upang gamitin ang Advanced Ship Tracking System ng Ottawa para sa pagtukoy at pagtugon sa mga hindi autorisadong aktibidad ng pangingisda sa karagatan ng Maynila. Naabot ang kasunduan sa sideline ng 6th Joint Commission for Bilateral Cooperation sa Ottawa. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang Dark Vessel Detection System ng Canada ay ginagamit upang labanan ang iligal, hindi naiulat at hindi kinokontrol na pangingisda na isinasagawa ng mga barko na sadyang nag-deactivate ng kanilang automatic identification system.
Noong Martes, inihayag ng Department of National Defense ang mga planong kumuha ng tatlong C-130J-30 Super Hercules transport aircraft para sa Philippine Air Force. Ang dalawa sa mga sasakyang panghimpapawid ay inaasahang may hahatid sa 2026 at ang pangatlo sa 2027. Ang karagdagang espasyo ng kargamento ng C-130J-30 kasama ang pagiging maaasahan ng C-130 na sasakyang panghimpapawid na mayroon kami sa aming kasalukuyang fleet, ay magbibigay sa aming Air Force ng higit na kakayahang umangkop sa pagpapatakbo, sabi ng tagapagsalita ng departamento na si Arsenio Andulo.